Ang ating pong Ebanghelyo ngayon ay mula muli kay San Juan, chapter 3. Yung diskurso ni Jesus at Nicodemo tungkol sa ipinanganak na muli o ang ipinanganak sa Espiritu o yung ipinanganak mula sa itaas. So bahagi yun na makita namin. Ang tulad na ipinanganak namin kahapon, sabi lang namin ay babalik tayo sa yung what you are. Kaya ano magagawa ang mga bagay na ito sapagkat ikaw yun. Hindi mo gumagawa ka ng mga bagay para maging ikaw. You do not work to become one. You are. That's why. That's what you are. Ikaw ay kumikilos hindi para ikaw ay maging ano. Ngunit ikaw ay gumagawa sapagkat ikaw ay ikaw. Kaya nga isang problema na inaharap ng lipunan natin ngayon ay yung question of identity. Sino nga ba ako? Meron tayong tinatawag ng identity crisis. Bahagi yun. Kaya napakagalaw na nakita mo na sino ka ba? Kaya kung gagaling ang mabagay na ito, pinakalang basihan mo muna natin ngayon, yung tinatawag ng karakter. Hindi yung ang pinagbabasihan ng Pilipinas na tapos, ang pinagbabasihan ng yung nagagawa ng tao. Magaling yan. Pero sino ka? Kaya po kung minsan sinasabi nyo, magaling lang yun. Oo nga, magaling lang, tarantado naman. Ay dapat, makikita natin, sino ka ba? Ano ka? Anak ka ng Diyos. Yun ang pangunahing pag-ibig. Kaya naman dapat, kung anak ka ng Diyos, you should act as a son and daughter of God. Pinakailangan, itigos ka naman, bilang anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, pagkakilos mo yung parang anak ka ng demonyo. So kaya, napakalagang natin ka. Ano ka? Pinakailangan natin maliwanag sa atin yan. Kasi ganyan siya, tulad na namin bawal sa mga naglilingkod sa simbahan. Patutuloy natin ito, magaling ito. Pero, ito bang tao ito ay mananampalataya? Patuloy, magaling. Ay, ito gagawin lang natin. Gagamitin lang natin siya. Para sa isang pagkilos na kung lutusin naman, wala siyang ugnayan sa pagsisindi. Maaari yun. Pero akala natin, matagamit lang natin siya. Gagamitin rin tayo mo. Kaya, dapat tayo rin mismo, hindi rin dapat tayo manggagamit. Dapat makita namin na yung pagkilos natin bilang mga mananampalataya, lalong-lalo na mga naglilingkod sa simbahan,
ay maging clear sa ating pagtulong. Bahagi, wala akong problema kung gusto nilang tumulong para sa ating pagkilos, pero pwede nilang gawin yun. Kung tawagin natin ay hindi bilang isang mismo kabahagi ng gawain. Kasi kapag hindi maliwanag kung sino ba, hindi rin magkakaroon. No? Anong mangyayari? Magkagamutan na tayo. Hindi dapat gano'n. Ang ating pananampalataya ay isang pananampalataya na humuhubog ng isang karakter. At ano yung karakter na yan? Na makita natin, na maging maliwanag tulad din naman din sa Ebanghelyo. Anong munang dapat? Yung pagiging isinilang ng muli. Yung pagiging ipinanganak mula sa itaas. Yung ipinanganak mula sa Espiritu. Kaya yun ang kinakita niya ng pagtibay. Anak ka ng Diyos, binyagan ka. Kaya yun ang gusto ko sana, kaya po yung ating entrance na paglinggo, nagbabasbas ako ng banal na tubig. Bahagi ko, sabi nga si Bay, hindi naman ginagawa ng iba. Hindi ginagawa ng iba, pero hindi na ulit na hindi pwede. Kasi bahagi yun, nasarito yun. Nasarito yun. Ang tinatawag namin na Roman right. Hindi lang ginagaling ng iba. Pero hindi na ulo na dahil ang ulang ang gumagamit ay kung tawagin natin ay hindi yun. Bahagi yun na kung saan makita. Baka naman pagkataon hindi mo tayo naging invento. Pagkakataon na kung saan makita natin. Kasi nga, baka akala ng iba ay hindi namin naiintindihan yung ating identity. Napakala mo yung identity. Ano ka? Kasi kapag maliwanag sa iyo kung ano ka, ay ako pa rin anak ng Diyos, hindi pala ako dapat na magwalang yan. Anak ako ng Diyos eh. So, madali niyang makita yung kanilang maliwanag na pagkilos. Kasi kung hindi maliwanag sa kanya kung ano pa, ay pwede mo palang gawin ito. Kasi bakit? Kasi ginagawa rin ng iba. So, akala ko, ibig sabihin, hindi ako ginagawa ito. Saan ginagawa din ng iba? So, ano yung maliwanag? Hindi ko alam kung ano ako. Ang alam ko lamang ay manggagaya ako. Pero yung kanilang identity, hindi nila alam. At ano yun? Kristiyano. Yung tawag natin ay Kristiyano. Bahagi yun. Ako'y nagasunod ng aking Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang kinakailangan natin pagtibay. Matagal na ibinabahagi na kuminsan sabi na natin bago pa rin malaman ako na babanggit na yun. Many are sacramentalized but not evangelized. Tumanggap ng sakramento nang hindi nila alam kung ano yung kanilang ginaganda.
bahagi o kahit nangawang ka ngayon, makita natin, may natawag tayo na magseseminar. Yung seminar, bago binyagan. Kaya nung sabi ko, basta kapag ang binyag ninyo ay sa loob ng misa, wala lang seminar. Bakit? Kasi mas mabigat yung nakapagsimba ka. Nakapagsimba ka. Nabinyagan ka nga ng araw ng linggo. Pero hindi ka naman nakapagsimba. No? Naging anak ng Diyos yung anak mo. Pero hindi ka nakapagsimba sa araw na yun. Ay, bahagi yun. Hindi ko sinasabi na hindi maganda yung seminar. Ang sinasabi ko lang yan, sana may yung mga pamamaraan ng ating pagkilos, mapahalagaan natin. Kasi sayang yung mga panahon na binubig magsiseminar, 30 to 1 hour. Pagkatapos, ba't ka lang magsiseminar, napipilitan ka kasi gawa ng kasi bibinyagan yung anak mo. Hindi nila nakita na, sinaseminar ako para maintindihan ko kung sino ako, kung anong magiging ako, pagkatapos ng linyag. No? Kasi magbabago ka eh. Hindi ka na lang anak ng laman. No? Ikaw ay maging anak mula sa taas. Bahagi yun. At yun ay nagsisimula sa sakramento ng binyag na kinakailangan natin patuloy na ipaalala sa tao. Okay lang yun kung ano ba? Hindi ka naman binyag ang Katoliko eh. Anong magagawa natin? Hindi mo naiintindihan yung pagiging anak mula sa itaas. Wala tayong magagawa doon kasi hindi ka naman bininyagan. Pero yung binyagan ka, pagkatapos hindi mo alam kung bakit ka bininyagan, very error. Very error. Lalo na, ako bilang yung pura paroko, bahagi yun na gusto kong ipaalala at sana kahit pa paano ay maramdaman ng tao ang biyaya at pagpapala ng Diyos bilang mga isinilang na muli.